pag-uusapan natin ang TRO, Temporary Restraining Order. Ano po ba, attorney, ang ginagawa kapag may temporary restraining order at by temporary, gaano po katagal ito? Oo, ina nga, sinabi mo, pansamantalang kautusan ng korte na ipatigil ang anumang gagawin ng isang sinasabing magbabiolate ng karapatan ng iba. Halimbawa, kung sa tingin mo doon sa isang kontrata, mali ang pagpasok, hindi sinunod ang batas at saka mapipinsala ang iba pang mga naghahangad na makakuha ng kontratang yon, magti-TRO sila. At ang tagal nito pwedeng 72 hours, 20 days, at kung Court of Appeals, 60 days, at sa Korte Suprema, hanggang kailan nila gusto. Iyan ang TRO. Kaya, pero alam mo ha, doon sa sinasabi nga ni Digong, na dahilan ng korupsyon ang pag-i-issue ng TRO. Talagang umalingaw-ngaw yan Grace. Talagang minsan may mga corrupt justices na sabi nga nila, pinagbibili ang TRO. Tuloy, kahit na legitimate ang proyekto doon sa mga gustong mangdaya, dinadaya nila, nakakakuha ng West, sabi nga ng iba, yung ugong-ugong nun, at nakapag-i-issue ng TRO for a fee. Ayun, si Nicanor, di ba? So, ang daming proyekto, government or private projects, na binibigyan ng TRO kapalit ng pera. So, antala ang mga proyekto na para sa mga kababayan natin. Totoo yan. Kaya hindi mo maaalis kasi ang disappointment kay Digong. Pero, syempre, may mas mataas pang pag-uusapan dyan. Ang tinatawag na separation of powers sa ating gobyerno. Kasi ang executive, judiciary at ang legislative, magkakahiwalay yan. Check and balance yan. So, hindi pwede i-override ng isang presidente, kunwari may TRO. Hindi niya pwede i-override to, walang karapatan ng presidente? Wala. Wala. Sapagkat ang Korte Suprema at mga mababang korte at Court of Appeals, pati na rin ang Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals, ang pwede lang mag-issue ng TRO. Ngayon, merong mga ibang batas. Meron namang mga ibang batas na ginawa ng Kongreso na sinasabi sa ilang mga proyekto ng gobyerno, hindi pwedeng mag-issue ng TRO, maliban na lang ang Korte Suprema. Halimbawa, yung mga national projects ng right-of-way, yung dadaanan ng mga tao, hindi pwedeng i-TRO yan. Yung pagkolekta ng mga taxes kahit na medyo may pagkakamali ng konti, bukod sa Court of Tax Appeals at Supreme Court, wala makapag-TTR ang mga korte dyan. So, meron namang ilang mga batas na nagsasabi sa ilang mga proyekto ng gobyerno, hindi pwedeng mag-TRO. Kaya lang siguro, gusto ni Digong, pangkahalata na. Basta project ng gobyerno, ano ang hugis, anong anyo, ano ang layunin, walang TRO. Pero hindi pwedeng mangyari yun. Maganda sana po yung layunin ng TRO. It really is to protect people. Sana kung binibigay ito sa tamang tao, tamang proyekto, tamang kondisyon. Pero ang nagiging problema po yata dito sa TRO natin at si President Digong din dito talaga siya umaalma na talagang may mga TRO na nasa Kortes fully yung responsibility of setting the timeline. Dahil sinabi niyo nga po kanina, pwede ilang oras, pwede ilang araw, pwede ilang linggo, pero meron ding iba na walang specific limits. O, Korte Suprema lang naman walang limit kasi normally ang takbo ng kaso ng nag-i-issue ng TRO ganito. Halimbawa, talagang gustong-gusto na munang mapigil ang kabilang panig sapagkat nga ilalabag na sa iyong batas. Pwede ka mag-file ng isang petisyon at ang isang lower court, ang regional trial court, pwedeng magbigay ng 20-day temporary restraining order. Pero sa loob niyang temporary restraining order, 20 days na iyan, magkakaroon ng hearing para determinahin kung ito ay i-extend ba to preliminary injunction o hindi. Pero kung walang ginawa ang lower court within the 20 days, automatic lifted yan. Pero kung sa loob ng 20 days, sabi nila, o sige, habang umuusad ang kaso, titigil natin ang mga pangyayari, status quo, tawag mo doon preliminary injunction. At the end, basta naghatol na ang korte, tawag mo na dyan prohibition at permanent injunction. Iyan ang mga yugto
ng isang injunction. May nabanggit po kayo kanina, attorney, ng mga proyekto na hindi pwede i-TRO, mga proyekto ng gobyerno. Yes. Pero meron po bang mga iba pang mga proyekto o ibang paraan ang gobyerno para siguruhin na walang mati-TRO sa kanilang mga proyekto? Wala. Ibig sabihin, yan lang ang batas natin. Ibig sabihin, nakasalalay sa batas. Kaya nga, merong mga ibang West na ignorance of the law dahil hindi nila alam yung mga batas na may mga piling-piling proyekto ng gobyerno na bawal ang TRO. Kaya nga nakasalalay at times sa discretion ng West At kung hindi alam ng West ang batas, at madalas ganyan rin, may mga West na ganyan, talagang maaantala ang proyekto ng gobyerno. Kaya ganoon lamang po talagang ang kapangyarihan ng isang West. Kaya malungkot din po isipin na meron mga nasasangkot sa corrupt practices. Kaya nagiging issue po itong TRO na sana maganda ang layunin. No? Alam mo, ang TRO is the domain of the courts. At kaakibat dito, di ba si Digong, sa kanyang termino, mag-a-appoint siya ng 10 Supreme Court Justices. Kaya meron siya ngayon, although indirectly, kakayahan para maapektuhan ang mga alituntunin ng Korte Suprema sa mga taong itatalaga niya doon. So, diba? 10 new justices dahil marami po sa kanya na magre-retiro. Oo, totoo yan. So, sabi nga po sa eleksyon nung ginagawa na natin yung election run, na napaka-importante ang magiging role ng ating susunod na presidente dahil yung judiciary, 10 justices ang ma-appoint ng ating presidente at alam mo ngayon. naman, ang mahistrado ng Korte Suprema ay 15. So 10, sobra-sobrang majority dyan. Kaya nga ganyan. Pero alam mo, dapat tandaan po natin, executive, judiciary, at saka po legislature. Bawat sektor pong iyan may kanya-kanyang trabaho na hindi pwedeng panghimasukan ng isa. So ang judiciary hindi pwedeng magbalangkas ng batas. Ang executive hindi pwedeng maghusga. Ang kongreso hindi pwedeng mag-convict. Ganyan lang po. Kaya dapat pong galangin to. Kaya siguro out of exasperation lang si President-elect Digong. Pero bilang abogado palagi ko, alam naman niya ng executive hindi dapat manghihimasok sa mga prerogatives na tinatawag ng judiciary. At alam mo, madami naman talaga magagaling naman ang West. Yes, of course. Madaming magagaling na West at marangal, matalino, pero may mga konti dyan, bugok. Kaya yun siguro ang dapat nating bantayan. Yes. Ayan, maraming salamat, attorney. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.